Ako si Miguel, 16 na taong gulang, ang nakatira sa isang maliit na bayan sa gilid ng kabundukan. Mula pa noong ako'y bata, lagi kong kasama si Lara, ang aking matalik na kaibigan. Para kaming magkapatid, sabay kaming lumaki, sabay na nag-aral, at sabay na nangangarap. Isang gabi, habang kami ni Lara ay naglalakad pa uwi mula sa isang pagtitipon sa baryo, napansin namin ang isang kakaibang liwanag na kumikinang sa kalangitan. Miguel, tingnan mo iyon, bulong ni Lara habang itinuturo ang isang bituin na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Mahirap paniwalaan ang aming nakita, ngunit tila ba may kakaibang enerhiya ang bituin na iyon, na parang may sinasabi sa aming hindi maipaliwanag. Nagpasya kaming sundan ang liwanag kahit na alam naming mapanganib ang paglalakbay sa kadiliman. Ang aming mga hakbang ay nag-iiba sa tunog ng malamig na hangin, habang ang paligid ay tila lumulukob sa amin ng misteryo. Sa bawat hakbang, ang liwanag ng bituin ay mas lalong nagiging maliwanag, at ang aming puso ay pumipintig sa excitement at takot. Pagdating namin sa isang malawak na parang, natagpuan namin ang hindi inaasahang tanawin. Isang maliit na bato na kumikinang na parang hiyas sa ilalim ng liwanag ng bituin. Agad kong naramdaman ang kakaibang init na bumabalot sa akin, habang si Lara ay nakatitig sa bato na parang may sariling isip. Miguel, ang bato, parang may sinasabi, bulong ni Lara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, ngunit ang isip ko'y puno ng tanong. Ano ang lihim sa likod ng bato? Bakit ito nandito? Sa paghahawak ni Lara sa bato, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay pumailan lang na parang mga bulong ng mga diwata. Ang aming paligid ay tila bumaliktad at ang lupa ay nagkakaroon ng mga bakas ng liwanag na tila kumukonekta sa bituin sa kalangitan. Miguel, tingnan mo ang paligid. Hiyaw ni Lara na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga puno na dati tahimik ay nagsimulang gumalaw at ang mga hayop ay parang naglaho sa isang iglap. Ang bituin na dati malayo ay tila bumaba sa aming harapan. Habang kami ay naguguluhan sa mga pangyayari, bigla kaming nakarinig ng isang boses, malalim at puno ng awtoridad. Mga kabataan, kayo'y napili upang malaman ang lihim ng bituin, sabi ng boses na tila nanggagaling sa buong paligid. Ang aming mga puso ay lalong pumintig sa takot at pagkamangha. Sino ang nagsasalita? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bato na hawak ni Lara ay nagliwanag ng mas maliwanag pa kaysa dati at ang boses ay nagpatuloy. Ang bituing ito ay simbolo ng kapatawaran, ng pag-intindi sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ang mga salita ay tila bumabalot sa amin, nagbibigay ng pag-asa, ngunit may dalang panganib. Miguel, ano ang gagawin natin? Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan namin pagtibayin ang aming pagkakaibigan upang harapin ang misteryo sa likod ng bituin. Biglang kumidlat sa kalangitan at ang bato ay pumasok sa aking kamay. Ang liwanag nito ay lumiwanag ng mas matindi at naramdaman ko ang biglaang pagdaloy ng enerhiya sa aking katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa amin? Sa isang iglap, ang paligid ay naging madilim at kami ni Lara ay natagpuan ang aming mga sarili sa isang kakaibang mundo na puno ng mga lihim at panganib. Nang magising kami kinabukasan, nagmistulang nakabiti ng araw sa kalangitan, tila ba nag-aantay sa isang kaganapan. Kasama ang aking matalik na kaibigan na si Lila, naglakbay kami patungo sa kakahuyan sa dulo ng aming nayon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit dama ko ang kakaibang enerhiya sa hangin, parang may puwersang nagtutulak sa amin upang magpatuloy. Alex, nararamdaman mo ba ito?
Tanong ni Laila habang naglalakad kami sa makitid na daan papasok sa kakahuyan. Oo, Lila, parang may kakaiba sa hangin. Parang, parang may tinatawag sa atin, sagot ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo. Sa aming paglalakbay, naalala ko ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Si Lila at ako ay magkaibang magkaiba. Siya ay puno ng sigla at saya, samantalang ako ay madalas tahimik at mapagmasid. Ngunit sa kabila ng aming mga pagkakaiba, palaging may pagkakaunawaan sa pagitan namin hanggang sa dumating ang hindi inaasahang hidwaan. Isang gabi, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo tungkol sa isang laro, isang maliit na bagay na lumaki sa hindi inaasahang alitan. Ang sakit ng mga salitang binitiwan namin sa isa't isa ay tila mga pagkit na hindi matanggal sa aming pagkakaibigan. Mula noon, nagkaroon ng lamat ang aming samahan, ngunit sa kabila ng sakit at tampuhan, naroon pa rin ang pag-asang maayos ang lahat. Alex, tingnan mo, sigaw ni Lila sabay turo sa isang kakaibang liwanag sa gitna ng mga puno. Isang bituin, tila mas maliwanag kaysa sa anumang bituin na nakita ko, ang nakapako sa kalangitan. Ang kanyang liwanag ay bumaba sa lupa, naglalagay ng malambot na kumikinang na landas. Hindi namin namalayan, naglalakad na pala kami patungo sa liwanag na iyon. Parang may sariling buhay, ang liwanag ng bituin nagtuturo sa amin ng tamang daan. Sa bawat hakbang, ang dating sakit at tampuhan ay tila natutunaw, nawawala sa aming mga puso. Alex, ang ganda-ganda ng bituin, wika ni Lila, puno ng pagkamangha sa kanyang tinig. Oo, Lila, parang sinasabi nito na may pag-asa pa tayong magkaayos. Sagot ko, damang-dama ang pagbabago sa aming paligid at sa aming mga puso. Habang papalapit kami, napansin namin ang isang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng landas na nililiwanagan ng bituin. Ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng mga lihim ng mundo, puno ng karunungan at pag-unawa. Lumapit kami sa kanya at siya ay ngumiti, isang nangiti na tila nagpagaan sa bigat ng aming mga dalahin. Mga bata, ang bituin na ito ay hindi lamang liwanag. Ito ay simbolo ng kapatawaran at pagkakaibigan. Sabi ng matandang lalaki, kung nais ninyong magpatuloy, kailangan ninyong matutong magpatawad, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa inyong mga sarili. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Nag-aalangan, ngunit puno ng pag-asa. Sa likod ng aming mga mata, naroon ang hindi nasasambit na pag-unawa. Ang bituin ay nagsilbing gabay, hindi lamang sa pisikal na landas, kundi sa daan patungo sa paghilom. Handa na akong magpatawad, Alex, sabi ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Handa na rin ako, Lila. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko. Sagot ko, nararamdaman ang pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Ngunit bago pa man namin magawang yakapin ang isa't isa bilang simbolo ng aming pagkakaayos, nagkaroon ng kakaibang pag-ikot ang paligid. Ang liwanag ng bituin ay biglang lumiwanag ng sobra, waring nagbabalot sa amin ng kakaibang enerhiya. Ang matandang lalaki ay naglaho, at kami ay natagpuan sa isang lugar na hindi namin alam kung paano napuntahan. Kami ay nasa gitna ng isang malawak na parang ang langit ay puno ng mga bituin na tila mas malapit kaysa dati. Sa gitna ng parang ay isang lumang tore. Ang mga bato nito ay tila umiilaw sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Alex, nasaan na tayo? Tanong ni Lila, puno ng pagkabahala. Hindi ko alam, Lila, pero parang may kailangan tayong tuklasin dito. Sagot ko, ang aking puso ay puno ng pagtatanong. Habang papalapit kami sa tore, ang mga bituin ay nagliwanag ng husto, tila ba may mensaheng nais iparating sa amin. Sa dulo ng aming paglalakbay ay isang pintuan, nakasulat ang mga salitang hindi namin maunawaan, ngunit dama namin ang kahalagahan. Sa likod ng pintuan, naroon ang sikreto ng aming paglalakbay, isang bagay na magbabago
hindi lamang sa aming pagkakaibigan, kundi sa takbo ng aming mga buhay. Ngunit bago namin ito mabuksan, narinig namin ang isang tinig mula sa likod, isang tinig na puno ng misteryo. Handa na ba kayong tuklasin ang katotohanan? Tanong ng tinig, nag-iiwan sa amin sa isang cliffhanger na puno ng pag-asa at takot. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang liwanag ng bituin ay patuloy na gumagabay sa amin. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pintuan? Sa kabila ng pag-aalitan namin ni Lyra, hindi ko maiwasang maisip ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Noon, kami ang laging magkasama tuwing hapon, naglalaro sa ilalim ng mga puno ng mangga sa tabi ng ilog. Napakaliwanag ng mga araw na iyon, tila walang katapusan ang halakhakan at tawanan. Ngunit ang nangyari sa nakaraang tag-init ay nagbago ng lahat. Isang simpleng hindi pagkakaintindihan ang lumala at humantong sa palitan ng masasakit na salita na nagbunga ng pagkakahiwalay. Isang gabi, habang nakahiga ako sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat ng aking damdamin. Sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang liwanag ang aking napansin. Isang bituin ang kumikislap ng mas maliwanag kaysa sa iba, tila may sarili itong buhay. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tila may puwersang humihila sa akin patungo dito. Bumangon ako at sinundan ng liwanag, dala ng kuryosidad at pag-asang may sagot itong dala. Habang naglalakad ako sa kakahuyan, naramdaman ko ang malamig na hangin at ang mga dahon na sumisipol sa aking paligid. Ang bituin ay tila patuloy na gumagabay sa akin, palapit ng palapit hanggang sa narating ko ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito, nakatayo si Lyra. Ang liwanag ng bituin ay naglalaro sa kanyang buhok. Sa kabila ng aming alitan, hindi ko maiwasang mangha sa kanyang presensya. Tila may mahika sa paligid, isang puwersang nagtutulak sa amin na mag-usap. Tal, mahina niyang tawag sa akin. Hindi ko inaasahan ang lambing sa kanyang tinig, ang pagkawala ng galit na naroon sa aming huling pagkikita. Lumapit siya sa akin at sa aming pagitan ay naroon ang bituin, tila naghihintay ng aming mga salita. Alam kong nasaktan kita, simula niya. Ngunit hindi ko sinasadyang hayaang masira ang pagkakaibigan natin dahil sa isang maliit na bagay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sa unang pagkakataon ay naisip ko, marahil ako rin ay may pagkukulang. Isang kakaibang init ang naramdaman ko sa aking puso. Oo, nasaktan din kita, Lyra. Pero natutunan ko rin na ang galit ay hindi magdudulot ng kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, tila ang bituin ay nagbigay liwanag sa aming mga puso. Nagsimulang magbukas ang aming damdamin, ang mga hinanakit ay unti-unting nalulusaw. Ang bituin na ito, sinabi ni Lyra, ay isang tanda ng kapatawaran. Ito ang nagbigay liwanag sa akin noong nararamdaman kong nag-iisa ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Naalala ko ang mga kwento ng aming mga ninuno na ang mga bituin ay may kapangyarihang maghilom ng sugat, hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa puso. Sa ilalim ng liwanag ng bituin, kami ay nag-usap, nagpalitan ng mga saloobin at mga alaala. Ang malamig na hangin ay naging saksi sa aming muling pagkakaibigan. Ang bituin, na tila nag-aanyaya sa amin, ay patuloy na nagningning. Lumalabas na ito'y sumasang-ayon sa aming mga desisyon. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan. Ang mga puno ay nagsimulang gumalaw, ang hangin ay tumindi. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita, isang nilalang na tila mula sa ibang mundo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa aming dalawa. Ang bituin ay aking pagmamay-ari, sabi ng nilalang, ang tinig nito ay dumadagundong.
at kayo ay hindi dapat naririto. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang bituin ay hindi lamang isang tanda ng kapatawaran, kundi isang sagradong bagay na may kapangyarihang higit pa sa aming imahinasyon. Sa kabila ng takot, nagdesisyon kaming harapin ang nilalang, dala ng determinasyon at bagong pag-asa. Ang bituin ay hindi pagmamay-ari ng kahit sino. Sagot ni Lyra, ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Ito'y para sa lahat na nangangailangan ng liwanag at kapatawaran. Hindi ko alam kung paano namin magagawa ito, ngunit ang aming pagkakaibigan ay nagbigay lakas sa amin. Ang bituin ay patuloy na nagningning, tila sumasalamin sa aming mga damdamin. Sa likod ng takot ay naroon ang pag-asa, na sa kabila ng kadiliman ay may liwanag na magbibigay daan sa aming tagumpay. Ngayon, sa harap ng nilalang mula sa kadiliman, kami ni Lyra ay magkasama, handang ipaglaban ang liwanag na nagbigay daan sa aming bagong simula. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano nga ba ang kapangyarihan ng bituin na ito at paano namin magagamit ito laban sa nilalang na nasa aming harapan? Ang mga bituin ay nananatiling saksi sa aming laban, habang ang kapalaran ay tila nag-aantay ng aming susunod na hakbang. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at sa gitna ng dilim, ang liwanag ng pagkakaibigan ay ang aming tanglaw. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, kami ni Lyra ay nagpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa bituin ng pagpapatawad. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba at mga hidwaan na nagdulot ng lamat sa aming pagkakaibigan, ang pagnanais na makamit ang liwanag ng bituin ay nagbigay ng bagong pag-asa sa aming dalawa. Habang tinatahak namin ang landas na naliligiran ng mga matatayog na puno at mahiwagang liwanag, hindi ko maiwasang maalala ang mga araw na puno ng tawanan at kasiyahan. Si Lyra, ang aking matalik na kaibigan, ay palaging nandiyan para sa akin, ngunit ang isang di pagkakaintindihan ay nagdulot ng hidwaan. Ngayon, kami ay naglalakbay upang ayusin ang mga sugat na dulot ng aming mga pagkakamali. Alam mo, Tala, biglang sabi ni Lyra habang humahakbang kami sa makipot na daan. Hindi ko akalaing darating ang araw na muli tayong magkasama sa ganitong paraan. Ngumiti ako sa kanya, bagamat may bahid ng pangungutya sa aking puso. Oo, Lyra, pero siguro nga'y may dahilan kung bakit tayo dinala ng kapalaran dito. Ang kakahuyan ay tila sumasabay sa aming pag-uusap. Ang mga dahon ay umiindak sa saliw ng malamig na hangin. Sa aming paglalakad, nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa kung saan. Ang liwanag na aming hinahanap ay naririto na, ngunit hindi pa namin ito ganap na matanaw. Naalala mo ba ang unang beses nating narinig ang alamat ng bituin ng pagpapatawad? Tanong ni Lyra na tila bumabalik sa nakaraan. Oo, ang kwento ni Lola Ana, tugon ko. Sinabi niya na ang bituin ay may kapangyarihang maghilom ng anumang sugat, pisikal man o emosyonal. Malamang, ito na ang pagkakataon natin, Tala. Ang bituin nag-aanyaya sa atin, nararamdaman mo ba? Tanong niya, sabay tingin sa akin ng may pag-asang sumiklab sa kanyang mga mata. Tumango ako kahit na sa loob ko'y may pag-aalinlangan. Sa kabila ng aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mag-isip kung bakit kami naririto at kung ano ang tunay na layunin ng aming paglalakbay. Subalit, sa kabila ng pagdududa, isang bahagi ng aking puso ang nagsasabing ipagpatuloy ito. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at di nagtagal, nakita namin ang isang liwanag na nagmumula sa gitna ng kakahuyan. Ang liwanag na ito ay napakaliwanag, tila isang sinag na tumatagos sa karimlan. Sa gitna ng liwanag ay isang bituin, ang bituin na aming hinahanap. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin. Ang mga sugat sa aking puso ay tila unti-unting naghihilom. Sa bawat hakbang,
Pakiramdam ko'y nagiging magaan ang aking dalahin. Tala, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Lira habang kami ni papalapit sa bituin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at pagtataka. Oo, Lira, tila ba ang bituin ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maghilom at magpatawad, sagot ko habang nakatingin sa kanya. Sa harap ng bituin, kami ay huminto. Nakaramdam kami ng kakaibang kapayapaan, isang kapayapaan na tila bumabalot sa aming mga puso. Sa gitna ng aming katahimikan, biglang nagsalita si Lira. Tala, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Sana'y makapagsimula tayo muli. Napatingin ako sa kanya at naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang pagnanais na maghilom at magpatawad. Lira, patawarin mo rin ako. Hindi ko alam kung paano tayo narating sa puntong ito, pero alam ko na ang pagpapatawad ay ang tanging daan upang makapagpatuloy tayo. Sa harap ng bituin, kami ay nagyakap, at sa yakap na iyon ay naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan ng pagpapatawad. Subalit, bago pa man kami tuluyang maghilom, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang bituin ay biglang kumislap ng napakalakas at isang anino ang lumabas mula dito. Ang anino ay tila bumabalot sa amin. Hindi namin alam kung ito'y kaibigan o kalaban. Tala, ano ito? Sigaw ni Lira habang kami nagmamasid sa kakaibang anino. Hindi ko alam, Lira. Hindi ko alam, tugon ko, habang ang anino ay unti-unting bumabalot sa amin. Sa kabila ng paghilom ng aming mga sugat, tila may panibagong pagsubok na dumarating. Ang anino'y naghatid ng takot sa aming mga puso. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. At doon namin napagtanto na ang liwanag ng bituin ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad, kundi sa pagharap sa mga bagong pagsubok na dala ng kapalaran. Ang gabi ay puno ng hiwaga at kami ay naiwan sa gitna ng liwanag at anino, naguguluhan pero puno ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay muling nabuo at ang bagong kabanata ng aming buhay ay nagsisimula pa lamang. Ngunit anong misteryo ang dala ng anino? Yan ang aming susubukang tuklasin. Sa kabila ng mga alingawngaw ng kaguluhan sa paligid, kami ni Lira ay nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang mga bituin sa langit ay tila mga mata ng mga sinaunang Diyos na nakamasid sa amin, nag-aalok ng kanilang gabay sa aming nalalapit na paglalakbay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng aming alitan na unti-unting nalulusaw, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking pisngi. Lira, sa palagay mo ba'y makakaya natin ito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang aming pagkakaibigan ay nabalot ng mga hindi pagkakaintindihan, mga salita at kilos na hindi na mababawi. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami, magkasama, handang harapin ang anumang hamon na dala ng aming kapalaran. Hindi umimik si Lira, ngunit naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin, isang simpleng kilos na puno ng pag-asang hindi matitinag. Sa ganitong pagkakataon, ang katahimikan ay nagkaroon ng sariling wika, isang lihim na pagtitiyak na hindi kami nag-iisa. Ang aming layunin ay ang mahiwagang puno ng liwanag na sinasabing may kakayahang pagalingin ang anumang pusong sugatan. Ayon sa alamat, ito ay matatagpuan sa pinakagitna ng kagubatan, kung saan ang mga bituin ay nagtitipon sa kanilang pinakamarilag na anyo. Ang daan patungo rito ay puno ng mga pagsubok, pagsubok na susukat sa aming tapang at tiwala sa isa't isa. Habang kami naglalakad, nagsimula akong magkuwento ng isang alamat na narinig ko mula sa aming nayon. Alam mo ba, may kwento tungkol sa dalawang magkaibigan na nag-away dahil sa isang bituin. Simula ko, sinisikap na gawing magaan ang aming pakiramdam. Ang isa sa kanila naghahangad na makuha ang bituin para sa kanyang sarili, habang ang isa naman ay nais itong ibahagi sa lahat.
At ano ang nangyari sa kanila? Tanong ni Lyra, na ngayon ay tila mas kalmado. Sa kanilang labanan, ang bituin ay nahulog mula sa langit at naging isang lawa na nagsilbing pangarap ng mga tao. Ngunit sa huli, natutunan nilang ang tunay na halaga ng bituin ay hindi sa pag-aari, kundi sa pagbibigay ng liwanag sa kanilang landas. Isang bulong ng hangin ang dumaan at para bang nagbigay ito ng bagong pag-asa sa aming mga puso. Siguro tayo rin tulad ng kwento. Narito tayo upang matutunan ang halaga ng kapatawaran. Ani Lira na ngayon ay nakangiti. Sa aming patuloy na paglalakbay, naharap namin ang iba't ibang hamon. Ang mga puno ay tila nabubuhay na ang kanilang mga ugat ay umuusbong upang hadlangan ang aming daan. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita, mga bantay ng kagubatan na sinusubok ang aming determinasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay naging sandata namin. Sa bawat pagsubok, natutunan naming magtiwala sa isa't isa. Isang tahimik na kasunduan na kahit ano paman ang mangyari, hindi namin bibitawan ang isa't isa. Sa wakas, narating namin ang gilid ng isang bangin kung saan matatanaw ang puno ng liwanag sa di kalayuan. Ang kanyang mga sanga ay kumikinang, tila inaanyayahan kami na lumapit. Ngunit isang matarik na bangin ang naglalagay sa aming buhay sa panganib, isang huling pagsubok na susukat sa aming tapang. Lira, kaya natin ito, bulong ko, puno ng pag-asa. Ngunit bago siya nakasagot, isang matinding pagyanig ang dumating, nagdulot ng pagkabasag ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Bumagsak kami at naramdaman ko ang malamig na hangin na kumakapit sa aking katawan. Ang huling nakita ko ay ang mga bituin sa langit, tila umiikot sa kanilang puwang. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang tiwala na kahit ano paman ang mangyari, ang aming kwento ay hindi matatapos sa ganito. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na lugar, malayo kay Lira. Ang paligid ay puno ng liwanag, ngunit hindi ko maaninag ang puno. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako, ngunit naririnig ko sa hangin ang boses ni Lira, isang tawag na puno ng pag-asa. Rin, nandito ako, hindi kita iiwan, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila isang gabay sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa puntong iyon, naisip ko ang kwento ng dalawang magkaibigan. Kung ang bituin ay naging lawa, siguro kami ni Lira ay magiging bahagi rin ng isang alamat. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit sa aming mga puso, natutunan na namin ang halaga ng kapatawaran, isang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ngunit sa likod ng liwanag, isang anino ang nagtatago. Isang nilalang na tila naghihintay sa aming susunod na hakbang. Sa kabila ng aming natutunan, may isa pang pagsubok na nag-aabang. Isang hamon na susukat sa aming katatagan at pagkakaibigan. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa bundok ng Alapaap, ako'y naglakad kasama si Lila, ang pinakamatalik kong kaibigan. Kami magkaibigan mula pa noong kami mga musmos, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan na unti-unting naglayo sa aming dalawa. Ngayon, sa ilalim ng kalangitan na punong-puno ng kumikinang na mga bituin, kami muling nagkasama upang muling magbuklod. Naaalala mo ba ang kwento ni Lola tungkol sa kapangyarihan ng mga bituin? Tanong ni Lila habang naglalakad kami sa makipot na daan. Ang mga bituin, sabi ni Lola, ay may kakayahang pawiin ang hinanakit at palitan ito ng kapatawaran. Tumango ako, binabalikan sa alaala ang mga gabi sa bahay ni Lola kung saan kami nakaupo sa tabi ng kumukuti-kutitap na ilawan habang siya'y nagsasalaysay ng mga lumang kwento. Oo, at sinasabi niya na kapag ang dalawang tao'y tumingin sa parehong bituin ng sabay, ang kanilang di pagkakasundo ay maglalaho. Ngunit sa kabila ng aking pag-alala, hindi ko maiwasang magduda.
Paano nga ba maaaring pawiin ng isang bituin ang sama ng loob na bumabalot sa aming mga puso? Paano nito maibabalik ang dati naming samahan na pinuksa ng mga salitang nakasakit? Habang naglalakad kami, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng aming nakaraan. Ang mga alaala ng aming mga pagtatalo at hindi pagkakaintindihan ay tila mga lumbay na naglalakad sa likuran namin, pilit na nagtatangkang makisabay. Alam mo, Estrella, sabi ni Lila, hindi ko na nga matandaan kung bakit tayo nag-away. Ang naaalala ko lang ay kung gaano kita namimiss. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na hangin na pumawi sa init ng aking galit. Sa kabila ng mga alaala ng aming pagtatalo, ang pagkakaibigan namin ay tila mas mahalaga pa rin kaysa sa anumang hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, may bahaging sa loob ko na natatakot pang masaktan muli. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, napansin namin ang isang bituin na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Ang bituin ay kumikislap ng kakaibang liwanag, tulad ng isang bulalakaw na nag-aanyaya sa amin na tumigil at humanga. Estrella, tingnan mo yan. Bulalas ni Lila, itinuturo ang bituin na tila sumasayaw sa kalangitan. Sa palagay ko, ito na ang bituin na binanggit ni Lola. Ako'y tumingin, pinagmamasdan ng bituin na tila kumikislap na may dalang pag-asa. Ang liwanag nito ay nakapagpapawi ng alinlangan sa loob ko at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kapatawaran na unti-unting bumabalot sa aking puso. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon na tumingin sa bituin ng sabay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang bituin ay nagliwanag ng mas maliwanag pa at ang buong paligid ay tila nagliwanag na parang araw. Ang liwanag ay pumuno sa bundok at sa isang iglap kami ay natagpuan sa isang lugar na hindi namin kilala. Ang paligid ay puno ng mga puno na may mga dahon na kumikinang at ang hangin ay puno ng mga mahika na tila nagmumula sa bituin. Kami ay nasa isang kakaibang mundo, isang lugar na tila napapanood lamang sa mga kwento ni Lola. Nasaan tayo? Tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Hindi ko rin alam ang sagot. Ang aming mundo ay tila nawala at kami ay nasa isang bagong katotohanan. Ngunit sa kabila ng pagkabigla, naramdaman namin ang kapayapaan at ang pag-asa na dala ng liwanag ng bituin. Sa gitna ng aming pagkalito, isang anyo ang lumitaw mula sa liwanag. Isang matandang babae na tila kakilala namin. Siya ay may hawak na isang maliit na banga at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Mga bata, ako'y narito upang tulungan kayong magbalik sa dati niyong pagkakaibigan. Sabi ng matanda, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ngunit upang magawa ito, kailangan niyong harapin ang inyong mga takot at sama ng loob. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay isang bagong takot. Ano ang mga takot na kailangan naming harapin? At paano namin ito magagawa? Ang gabi ay patuloy na dumaan at kami naiwan sa liwanag ng bituin, sa isang mundo na puno ng mga tanong at mga hamon na kailangan naming harapin. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang init ng kapatawaran na bumabalot sa aming dalawa at alam kong kami nasa tamang landas. Ngunit ang liwanag ay unti-unting nagdilim at kami naiwan sa isang cliffhanger na tila nagsasabing may mas malaking lihim na naghihintay sa amin. Ano ang susunod na mangyayari sa aming paglalakbay? Ano ang kapalarang naghihintay sa amin sa liwanag ng bituin? Sa kabila ng madilim na ulap ng sama ng loob na bumalot sa aming pagkakaibigan, natagpuan namin ni Lila ang aming mga sarili sa paanan ng bundok ng mga bituin, isang mahiwagang lugar na sinasabing taglay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa aming paglalakbay, di namin maalis ang tensyon sa aming mga puso, ang bigat ng mga hindi pagkakaintindihan, ng mga salitang nasambit sa galit,
ng mga pangarap na tila naglaho. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pag-asa na dala ng mga bituin. Habang tinatahak namin ang makipot na daan patungo sa tuktok, ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga kwento ng mga nagdaang henerasyon na natutong magpatawad dahil sa liwanag ng mga bituin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan. Paano kung hindi sapat ang kapangyarihan ng mga bituin upang paghilumin ang sugat na aming nalikha? Alam mo, Lila, sambit ko habang naglalakad kami sa tabi ng mga lumang puno. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. Akala ko ang pagkakaibigan natin ay hindi masisira ng kahit ano. Tumigil si Lila sa paglalakad at tumingin sa akin. Ria, ang mga bituin ang huling pag-asa natin. Kung hindi tayo matutulungan ng kanilang liwanag, baka kailangan na nating tanggapin na hanggang dito na lang ang lahat. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang paghina ng aking loob. Ngunit sa pagtingala ko sa langit, nakita ko ang kumikinang ng mga bituin. Nag-aanyaya, nagbibigay inspirasyon. Hindi pa ito ang katapusan, Lila. Kailangan lang natin maniwala. Sa wakas, narating namin ang tuktok ng bundok. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Bawat isa ay tila may sariling kuwento. Ang hangin ay malamig ngunit nakakapagpaaliwalas ng isip. Ria, tingnan mo. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Bulong ni Lila, puno ng pagkamangha sa kanyang tinig. Dahan-dahan kong inilabas ang lumang kwaderno na aming natagpuan noong bata pa kami, puno ng mga alamat ng bundok ng mga bituin. Ayon sa kwaderno, kailangan naming magbigay ng alay, isang bagay na mahalaga sa amin, upang makuha ang kanilang tulong. Lila, ano ang alay natin? Ano ang pinakamahalaga sa atin na handa nating ipagkaloob? Nagkatinginan kami ni Lila at sa sandaling iyon, alam namin ang sagot. Ang aming pagkakaibigan, ang mga alaala ng mga tao na aming pinagsamahan, ang mga pangarap na aming binuo. Ang ating pagkakaibigan, sabay naming sambit. Ito ang alay natin. Sa paglapit namin sa altar na yari sa bato, kami ay nagsimula sa aming panalangin. Mga bituin, hinihiling namin ang inyong liwanag upang bigyang linaw ang aming mga puso. Naway paghilumin niyo ang aming sugat at ibalik ang ningning ng aming pagkakaibigan. Sa bawat salitang aking binibigkas, nararamdaman ko ang pag-angat ng bigat sa aking dibdib. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang banayad na liwanag na nagmumula sa mga bituin. Ang kanilang liwanag ay bumalot sa amin, tila sumisiksik sa aming mga puso. Ngunit sa gitna ng liwanag, may isang bituin na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Ang kanyang liwanag ay kakaiba, tila nananawagan. Ria, ano iyon? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha at takot. Hindi ko alam, Lila, ngunit tila may mensahe ito para sa atin. Sa paglapit namin sa liwanag, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya, isang pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa. Ngunit sa gitna ng kapayapaan ay isang hindi inaasahang pangitain. Sa loob ng liwanag, nakita namin ang isang imahe ng isang nilalang na tila nagbabantay sa amin. Ang kanyang presensya ay parehong nakakatakot at nakakaaliw. Magkaibigan, ang inyong alay ay tinanggap. Wika ng nilalang sa isang tinig na puno ng awtoridad at kabaitan. Ngunit hindi lahat ng sugat ay magagamot ng liwanag. Ang tunay na pagpapatawad ay nagmumula sa loob ng inyong mga puso. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kirot ng katotohanan. Ang liwanag ay makakatulong, ngunit kami pa rin ang may kakayahang tunay na magpatawad. Lila, kaya ba natin ito? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang liwanag ng bituin ay nagbago. Sa isang iglap, kami ay nabalot ng kadiliman. Ang malamig na hangin ay tila may dalang babala at ang bundok ng mga bituin ay naging katahimikan. Ria, ano ang nangyayari? Sigaw ni Lila, puno ng takot.
Hindi ko alam ang sagot. Ngunit sa puso ko, alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa likod ng kadiliman, nararamdaman ko ang isang bagong pag-asa, isang bagong simula na naghihintay sa amin. Ngunit paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Saan kami dadalhin ng mga bituin at ano ang kanilang tunay na mensahe para sa aming pagkakaibigan? Sa tanong na ito, natapos ang aming gabi sa bundok ng mga bituin, isang gabi ng liwanag at kadiliman, ng pag-asa at takot. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aming pagkakaibigan ang aming pinakamahalagang alay. Sa ilalim ng mapayapang kalangitan, ang mga bituin ay kumikislap na tila mga mata ng mga Diyos na nagmamasid sa aming maliit na mundo. Ako si Lyra at kasama ko si Dario, ang aking matalik na kaibigan sa isang hindi malilimutang gabi. Ang aming pagkakaibigan ay sinubok ng mga alingasngas na dulot ng aming mga pagkakaiba. Ngunit sa gabing ito, ang bituin na iyon ang aming gabay. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay, mga tampuhan sa laro, mga hindi pagkakaintindihan sa mga pangarap namin. Si Dario ay palaging masigasig at puno ng mga ideya, samantalang ako'y mas kalmado at madalas na nag-iisip bago kumilos. Sa kabila ng aming pagkakaiba, hindi ko mahahayaang mawala ang aming pagkakaibigan. Habang nakaupo kami sa ilalim ng isang matandang puno, nakatingala kami sa langit na puno ng mga bituin. Ang isa sa mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa sa lahat na animoy may sariling buhay. Lira, tingnan mo yon, bulong ni Dario na may halo ng pagtataka at pagkamangha sa kanyang tinig. Tila may kakaiba sa bituin na iyon, tugon ko, habang unti-unting bumabalot sa akin ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sa sandaling iyon, parang may nagbago sa hangin at naramdaman ko ang isang malamig na simoy na nagdulot ng kilabot sa akin. Habang nakatitig kami sa bituin, biglang bumaba ang isang liwanag mula rito. Bumabalot sa amin ng mainit na pag-iilaw. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang mga alaala ng aming mga tampuhan. Mga sandali ng tampuhan, mga di pagkakaintindihan, at mga luhang hindi maipaliwanag. Ngunit sa bawat alaala, naroon ang mga ngiti at pagtawa na laging bumabalik sa amin, na parang nagsasabing ang aming pagkakaibigan ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Lira, patawad sa lahat ng mga nasabi ko, sabi ni Dario. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Alam ko na minsan ay masyado akong nagiging mapusok. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dario, ako rin. Minsan masyado akong tahimik at hindi ko sinasabi ang nararamdaman ko. Patawad din. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang isang bigat na tila nawala sa aking dibdib. Ang liwanag mula sa bituin ay tila nagbigay sa amin ng lakas ng loob upang magsalita ng tapat at magpatawad. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, ang kakayahang magpatawad at muling bumangon sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabila ng aming pag-uusap, may kakaibang nangyari. Ang liwanag mula sa bituin ay nag-iba ng kulay. Mula sa maliwanag na puti ay naging malabughaw na may halong berde. Parang may sinasabi ito sa amin, isang mensahe na hindi namin maintindihan. Dario, ano kaya ang ibig sabihin ng pagbabago ng kulay ng liwanag? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko rin alam, Lira, pero parang may kung anong kakaiba. Parang may nais iparating ang bituin, sagot niya, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pagnanasa na malaman ang katotohanan. Sa gitna ng aming pagtataka, narinig namin ang isang boses mula sa kawalan, malambing ngunit puno ng kapangyarihan. Dalawang magkaibigan na natutong magpatawad, ang inyong pagkakaibigan ay magbibigay liwanag sa hinaharap. Ngunit mag-ingat sapagkat ang pagbabago ay hindi laging madali. Ang landas na tatahakin ninyo ay puno ng mga pagsubok. Sa isang iglap, ang liwanag ay nawala at ang mundo ay bumalik sa dating anyo nito. Ang malamig na simoy ng hangin
ay nagbigay sa amin ng pakiramdam ng pagnanasa na malaman ang higit pa. Parang ang bituin ay nagbigay sa amin ng isang misteryo na kailangan naming lutasin. Anong ibig sabihin nun, Lira? Tanong ni Dario na may halong pag-aalinlangan at pag-asa sa kanyang tinig. Hindi ko alam, Dario, pero isang bagay ang sigurado, hindi na tayo magiging katulad ng dati. Ang bituin na iyon ay nagbigay sa atin ng lakas upang magpatawad, ngunit tila may mas malalim pa itong nais iparating. Sagot ko, puno ng pag-iisip at pagtatanong. Habang kami ay naglakad pa uwi, naramdaman ko na ang aming pagkakaibigan ay nakatadhana sa isang mas mataas na layunin. At sa kabila ng liwanag na naglaho, naroon pa rin ang pag-asa na patuloy na nagbigay inspirasyon sa aming dalawa. Ang bituin na iyon ay nagbigay sa amin ng liwanag ng pagbabago, ngunit ang landas na tatahakin namin ay puno ng misteryo. Sa susunod na mga araw, kami ay magsisimula sa isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagkatuto, pagsubok at pagbabago. Ngunit ang tunay na tanong ay, ano nga ba ang nakalaan para sa amin sa hinaharap? Ang bituin na iyon ay nagbigay sa amin ng liwanag ng pag-asa, ngunit hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. At sa paglipas ng gabi, kami ay naglakad pa uwi, puno ng pag-asa at pananabik sa kung ano ang nakalaan sa amin sa hinaharap. Ang bituin na iyon ay nagbigay sa amin ng bagong simula, isang simula na puno ng misteryo at pagkatuklas. Ngunit kami ay handa na harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa kabila ng mga alingawngaw ng mga dahon at bulong ng hangin, naramdaman kong tila ba ang buong kagubatan ay may nais iparating sa amin. Ako si Lila at kasama ko si Kaloy sa hindi matatawarang paglalakbay na ito. Kami magkaibigan mula pa noong kami musmos, ngunit ang aming samahan ay sinubok ng panahon at mga pangyayari. Nang gabing iyon, umupo kami sa lilim ng isang matandang puno habang ang mga bituin ay nagsimulang sumilip sa kalangitan. Ang mga bituin na dati tila mga palamuting walang halaga ay naging gabay namin sa landas ng pagpapatawad. Isang matandang kuwento ang nagsasabing ang mga bituin ay mga kaluluwang nagkikislapan, nag-aalok ng liwanag sa mga nawawalang landas. Matagal na naming dinadala ang bigat ng hindi pagkakaintindihan. Ang simpleng alitan ay lumaki hanggang sa ito'y naging pader sa pagitan namin. Ngunit sa paglalakbay na ito, unti-unti kong naramdaman na ang pader na iyon ay may butas na. At sa bawat bituin na aming tinitingala, ang butas ay lalong lumalawak. Kaloy, naalala mo ba ang unang beses na tayong dalawa ay tumingala sa mga bituin? Pagkabigkas ko ng tanong, ramdam ko ang bakas ng damdamin sa hangin. Oo, Lila, sagot ni Kaloy. May kalungkutan sa kanyang tinig. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga bituin, naaalala ko kung paano nating pinangarap na abutin ang mga ito. Napangiti ako sa kanyang sagot, tumutulong ang mga alaala upang mabura ang galit sa aming mga damdamin. Ngayon, hindi na natin kailangang abutin ang mga bituin, sabi ko. Nandito sila para sa atin, para ipakita ang daan pabalik sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit biglang naging maliwanag ang paligid. Ang mga bituin ay tila bumaba mula sa langit at sa aming harapan ay nagpakita ang isang bituing may kakaibang kinang. Ito'y hindi karaniwang bituin. Ito'y gumagalaw, sumasayaw sa hangin. At sa di inaasahang pagkakataon, nagsalita ito. Mga batang puno ng galit at pagdududa, ako'y naririto upang ipakita sa inyo ang tunay na kahulugan ng kapatawaran. Sabi ng bituin, hindi ninyo kailangan ang mga salitang magpapaliwanag. Kailangan lamang ninyo ang pusong handang makinig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init na bumalot sa aking puso. Nag-uumapaw, nagbabaga at tila ba handa ng sumabog. Ngunit hindi ito galit. Ito'y isang uri ng liwanag na matagal kong tinatago. Isang pag-unawa na sa kabila ng lahat
Ako'y handang magpatawad at muling makipagkaibigan kay Kaloy. Kaloy, patawarin mo ako, sabi ko habang ang luhay nagbabadyang bumagsak mula sa aking mga mata. Sa lahat ng nagawa kong kasalanan, sa lahat ng hindi pagkakaintindihan, patawad. Sa kanyang mga mata, nakita ko rin ang liwanag. Lila, patawarin mo rin ako, tugon niya. Ang mga bituin na ito ay nariyan upang ipakita sa atin na hindi pa huli ang lahat. Sa likod ng galit at pagdududa, may pag-asa. Ngunit bago pa namin lubusang maunawaan ang nangyayari, ang bituin ay nagpakawala ng isang huling liwanag. Ang kinang nito ay pumatak sa lupa at biglang bumukas ang isang pintuan papunta sa hindi namin alam na daigdig. Ang pintuan ay may mga ukit ng mga sinaunang simbolo, mga palatandaang hindi namin maintindihan. Minsan, kailangan ninyong maglakbay sa kawalan upang matutunan ang halaga ng inyong pagkakaibigan, sabi ng bituin bago ito tuluyang naglaho. Nagkatinginan kami ni Kaloy puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa aming mga puso, alam namin na ito ang susunod na hakbang. Paano kung ang pintuang ito ay daan patungo sa hindi namin inaasahan? Paano kung sa likod nito ay nakatago ang mga sagot sa aming mga tanong? Ngunit paano kung ito'y daan patungo sa mga panganib na hindi namin kayang harapin? Wala kaming kasiguraduhan, ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, kami naglakbay sa kawalan. Ang aming mga hakbang ay sinamahan ng pag-asa at pangamba. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kabila ng pintuan. Ngunit sa aming mga puso, ang liwanag ng kapatawaran ang naging gabay. At ito'y sapat na upang kami magpatuloy. Sa puntong iyon, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Ang mga bituin ba'y tunay na kaibigan? O sila'y may lihim na nais iparating na hindi pa namin lubos na nauunawaan? Ang pintuang ito ba'y daan patungo sa bagong simula o simula ng isang paglalakbay na puno ng mga misteryo? Kami lumakad, hindi alam kung ano ang darating, ngunit buo ang aming loob na harapin ang lahat ng ito ng magkasama. At sa kabila ng kawalan, kami umasa na ang mga bituin ay hindi magdadala sa amin sa kapahamakan. Ngunit sa likod ng aming mga hakbang, isang anino ang tahimik na sumusunod, handang ibalot sa amin ng kanyang lihim. Ako si Lira at sa araw na iyon, tila ibang mundo ang aming kinasadlakan ni Arvin. Ang himpapawid ay puno ng mga kumikislap na bituin at ang bawat isa'y parang may kwentong nais ibahagi. Matapos ang mga di pagkakaintindihan at tampuhang lumalim sa pagitan namin ni Arvin, sa wakas ay narito kami, naglalakad sa ilalim ng kalangitan, hinahanap ang sagot sa aming mga tanong. Alam mo, Lira, sabi ni Arvin habang naglalakad kami sa kakahuyan, naalala ko yung kwento ng mga ninuno natin tungkol sa bituin ng kapatawaran. Sa kabila ng lamig ng gabi, naramdaman ko ang init ng kanyang boses. Oo, yung bituin na sinasabing may kakayahan maghilom ng sugat ng damdamin. Tugon ko. Habang nakatingin sa kalangitan, sinusubukang hanapin ang bituin na iyon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang malawak na parang. Dito, sa ilalim ng mga bituin, nagdesisyon kaming umupo sa damuhan. Ang katahimikan ng gabi ay tila nagbigay puwang sa damdamin na matagal naming ikinubli. Ang mga bituin ay nagmistulang mga mata na nakamasid sa amin, naghihintay sa aming mga susunod na hakbang. Arvin, natatakot ako, bigla kong sambit. Natatakot akong baka hindi na tayo bumalik sa dati. Nilingon ako ni Arvin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong takot na bumabalot sa akin. Lira, hindi ko rin alam, pero ang alam ko sa ilalim ng mga bituin na ito, may pag-asa tayong magsimula muli. Biglang may maliwanag na bituin ang lumitaw sa kanang bahagi ng kalangitan at ito'y nagningning ng higit sa iba. Parang inaakit kami upang sundan ang kanyang liwanag.
Hindi namin napigilan ni Arvin ang aming mga sarili at tumayo kami, naglakad patungo sa direksyon ng bituin. Habang palapit kami ng palapit, pakiramdam ko'y may kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa paligid. Ang damuhan ay tila kumikinang din, sumasabay sa liwanag ng bituin. Sa gitna ng parang, may isang maliit na lawa na hindi namin napansin kanina. Ang tubig nito'y mapayapa at ang liwanag ng bituin ay nagre-reflect dito parang salamin. Lira, tingnan mo, bulong ni Arvin sabay turo sa lawa. Parang may kakaiba sa tubig. Lumapit kami sa gilid ng lawa at sa aming pagkagulat, bumulusok mula sa tubig ang isang imahe. Isang batang babae at lalaki, magkaibigan, magkahawak kamay. Sa kanilang likuran ay ang parehong bituin na aming sinusundan. Ang imahe ay parang kwento ng aming nakaraan kung saan lahat ay masaya at puno ng pangarap. Pero ang susunod ay hindi inaasahan. Ang tubig ay nagpakita ng mga imahe ng aming mga tampuhan, mga pagkakataong hindi namin naintindihan ang isa't isa at mga pagkakataong nagkasakitan kami. Ang mga alaala ay parang pelikula. Bumabalik sa amin ng buong detalye. Arvin, ano ito? Tanong ko habang ang puso ko'y nanginginig. Hindi ko alam, Lira, pero pakiramdam ko'y ito ang kwento ng mga bituin, ang kwento ng pag-unawa at pagpapatawad. Biglang nagbago ang imahe. Sa halip na tampuhan, nakita namin ang aming mga sarili, tumatawa, naglalaro at nagdadamayan. Sinasabi nito na kahit gaano kalalim ang sugat, may pag-asa pa rin na ito'y maghilom. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kamay ni Arvin sa aking balikat. Lira, gusto kong magpatawad, gusto kong magsimula muli. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ako rin, Arvin. Gusto kong magpatawad at umasa sa bagong simula. Ngunit bago pa namin masabi ang lahat ng nasa aming puso, biglang nagliwanag ang paligid. Ang bituin ay kumislap ng napakalakas at ang paligid namin ay tila nag-iba ang anyo. Sa isang iglap, kami ay napalibutan ng mga nilalang na tila gawa sa liwanag, mga tagapangalaga ng bituin. Isa sa kanila ang lumapit at sa malamig ngunit magiliw na boses, sinabi, Lira, Arvin, ang kapatawaran ay simula ng mas maliwanag na bukas, ngunit may kailangan pa kayong malaman. Nagkatinginan kami ni Arvin, puno ng pagtataka. Ano iyon? Tanong ko, halos hindi makapagsalita sa kaba. Ngumiti ang nilalang at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-unawa. May lihim sa bituin na ito, isang kwento na matagal nang nakatago. Kayo na ang bahala kung ito'y magdadala ng kapayapaan o bagong hamon sa inyong buhay. At sa isang iglap, ang paligid ay muling nagbago. Kami ay nasa gitna ng isang bagong mundo, puno ng kagandahan at misteryo, ngunit may isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang nilalang na tila naghihintay sa amin sa dulo ng daan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaba, ngunit may kasamang pag-asa. Sino kaya siya? Ano ang kanyang pakay? Sa ilalim ng mga bituin, isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng pag-asa at takot, ngunit higit sa lahat ng kapatawaran. Sa isang malamig na gabi, kami ni Elara ay nakaupo sa isang burol na tanaw ang buong bayan. Ang mga bituin ay nagkalat sa langit, tila mga alahas na nagniningning sa kadiliman. Matagal kaming nag-uusap, ngunit hindi ang aming mga salita ang mahalaga sa gabing ito. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas malalim pa kaysa sa mga napagdaanan naming tampuhan. Alam mo, Orion, sabi ni Elara habang nakatingin sa kalawakan, parang ang mga bituin ay may sariling kwento. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano nagsama-sama ang mga iyon para bumuo ng mga konstelasyon? Tumango ako, nagmamasid sa mga kumikislap na ilaw sa itaas. At bawat konstelasyon ay may sariling alamat. Parang tayo, may mga kwento din tayo, Elara, kahit na minsang naguguluhan sa gitna ng lahat. Tumingin siya sa akin,
Ang kanyang mga mata ay puno ng kabatiran. Kaya nga, parang ang kwento natin ay hindi pa tapos. May mga bahagi pa tayong kailangan pagkasunduan. Sa kanyang mga salita, bumalik sa alaala ko ang tampuhan namin. Isang maliit na pagtatalo na lumaki dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ang mga salitang binitawan namin noon ay parang mga bituin na naglalagablab. Ngunit ngayon, unti-unting lumalamlam habang natututo kaming magpatawad. Huminga ako ng malalim at sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Elara, pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Hindi ko alam kung bakit ko iyon nagawa, pero alam kong nasaktan kita. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-unawa. Mahalaga iyon sa akin, Orion. At ako rin, patawad sa mga nasabi ko. Alam kong pareho tayong nasaktan, pero ang mahalaga ay nandito pa rin tayo, handang ayusin ang lahat. Sa ilalim ng kalangitan, tila may isang bituin na kumislap ng mas maliwanag kaysa sa iba. Sa mga oras na iyon, naramdaman kong para bang ang kalangitan ay sumasang-ayon sa aming desisyon. Isang pagsang-ayon na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa ikabubuti ng pagkakaibigan. Ngunit sa pagitan ng aming pagtanggap at pag-unawa, isang kakaibang liwanag ang biglang bumagsak mula sa langit. Ang liwanag ay bumalot sa burol at sa gitna nito, isang figura ang lumitaw. Isang matandang lalaki na may suot na balabal. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng bituin. Magandang gabi sa inyo, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng misteryo. Ako si Astraius, tagapag-ingat ng mga kwento ng mga bituin. Nagkatinginan kami ni Elara, parehong nagtataka at nabighani sa biglang paglitaw ng kakaibang bisita. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Ngumiti si Astraius, tila alam niya ang lahat ng nangyari sa aming dalawa. Narito ako upang ipakita sa inyo ang halaga ng pagpapatawad. Ang mga bituin ay hindi lamang mga ilaw sa langit. They are guides, narrators of stories, and witnesses to the human heart. Lumapit siya sa amin, hawak ang isang lumang aklat na tila punong-puno ng alikabok ng panahon. Bawat kwento ay may kapangyarihan, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kwento ng pagpapatawad, sapagkat ito ang nagbibigay liwanag sa mga landas ng pagkakaibigan. Habang binubuksan niya ang aklat, lumitaw ang mga imahe ng iba't ibang konstelasyon. Bawat isa ay kumikilos at nagkukwento ng kanilang sariling alamat. Isa sa mga iyon ay tungkol sa dalawang magkaibigan na nag-away, ngunit natutong magpatawad dahil sa isang bituin na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Ako ang naging saksi sa inyong kwento, patuloy ni Astraius, at sa inyong pagpapatawad, ang bituin na iyon ay muling nagningning, mas maliwanag kaysa dati. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang aming kwento ay bahagi ng mas malaking larawan, isang kwento na isinulat ng mga bituin na nagmamasid sa amin mula sa langit. Ang aming tampuhan ay naging bahagi ng alamat ng pagpapatawad, habang ang bituin ay naging simbolo ng pag-asa at pag-unawa. Ngunit bago pa man kami makapagtanong pa kay Astraius, bigla siyang nawala at ang liwanag ay unti-unting naglaho. Nagsimula kaming mag-isip kung tunay ba ang nangyari o isa lamang itong panaginip. Ngunit sa aming pag-uwi, isang bagong bituin ang nakita naming nagningning sa langit, mas maliwanag kaysa kahit ano paman. Alam namin na ito ang bituin ng aming kwento. Isang paalala na kahit sa gitna ng kadiliman, palaging may puwang para sa liwanag ng pagpapatawad. Habang nakikiramay kami sa bagong bituin, nagtanong si Elara. Orion, sa palagay mo ba ay may iba pang kwento na dapat nating malaman? Ngumiti ako, puno ng pag-asa at pasasalamat. Marahil, Elara, pero ang mahalaga ay alam natin na hindi tayo nag-iisa. Ang mga bituin ay palaging nandiyan, handang gabayan tayo sa bawat hakbang ng ating kwento.
Ngunit sa ilalim ng bituin, sa isang sulok ng aming isipan, isang tanong ang naglalaro. Ano ang magiging bahagi ng susunod na kwento na isusulat ng mga bituin para sa amin? Sa simula pa lang, ang aming munting nayon ay laging puno ng mga kwento tungkol sa mahiwagang bituin na nagdadala ng kapayapaan at pagkakaibigan. Kami ni Arya, ang matalik kong kaibigan, ay laging magkasama sa lahat ng oras. Ngunit sa kabila ng aming matibay na pagkakaibigan, dumaan kami sa isang pagsubok na muntik nang bumago sa lahat. Isang araw, nakatanggap si Arya ng isang liham mula sa kanyang pamilya sa kalapit na bayan. Gustong-gusto niya itong ipakita sa akin, ngunit abala ako sa aking sariling problema. Hindi ko siya agad pinansin at sa mga sumunod na araw, unti-unti kaming nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang liham na iyon ang naging simula ng aming alitan. Hindi mo ba ako naiintindihan, Luna? Kailangan ko lang ng kaunting oras at suporta. Pagmamakaawa ni Arya sa akin habang kami ay naglalakad sa tabing ilog. Pero sa halip na makinig, nagpatuloy ako sa aking sariling mundo. Hindi alintana ang kanyang damdamin. Lumipas ang mga linggo at ang aming pagkakaibigan ay nagmistulang isang basag na salamin. Sa bawat pag-iwas namin sa isa't isa, lumalim ang sugat sa aming mga puso. Nangyari ito sa gitna ng tag-init kung kailan ang aming nayon ay punong-puno ng pag-asa dahil sa nalalapit na pagdiriwang ng bituin. Sa gabi ng pagdiriwang, naglakad ako sa gitna ng nayon. Pinagmamasdan ang mga taong nagsasaya. Ngunit sa kabila ng kasayahan, may kirot sa aking dibdib. Sa isang sulok, nakita ko si Arya, mag-isa at tila nag-iisip. Nagdesisyon akong lapitan siya. Bago pa man ako makalapit, biglang lumiwanag ang langit. Isang bituin ang bumagsak sa gitna ng plaza. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon-tipon sa paligid ng liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, kami ni Arya ay natagpuan ang aming mga sarili na magkatabi. Ang bituin ay nag-aanyaya sa amin, tila sinasabi na ito ang oras ng pagpapatawad. Arya, patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo, sabi ko habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ko napansin na kailangan mo ng aking presensya. Nagulat ako sa kanyang tugon. Luna, ako rin ay humihingi ng tawad. Hindi ko dapat hinayaan na ang liham na iyon ang maging hadlang sa ating pagkakaibigan. Sa pag-aakalang iyon ng katapusan ng aming alitan, biglang lumapit sa amin ang isang matandang babae. Siya ay may hawak na isang luma at mahiwagang aklat. Ang liwanag ng bituin ay may kakayahang magbigay ng kapatawaran, ngunit higit pa rito, isa itong susi sa isang misteryo na matagal nang nakatago, wika ng matanda. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpatuloy siya. May lihim na bumabalot sa nayon na ito. Kayo ang pinili ng bituin upang tuklasin ito. Sa isang iglap, ang bituin ay nagbigay ng liwanag sa aklat. Nagpakita ito ng isang mapa ng nayon na may tanda ng isang lihim na lagusan sa ilalim ng lumang simbahan. Ang kaguluhan sa aming puso ay nag-iba, nagkaroon kami ng bagong misyon. Lumipas ang mga araw, kami ni Arya ay nagpasya na sundan ang mapa. Sa aming paglalakbay, natutunan namin ang kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtitiwala. Sa ilalim ng simbahan, natagpuan namin ang isang sinaunang pintuan na may ukit ng bituin. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa amin. Nang buksan namin ang pintuan, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Sa gitna ng liwanag, may isang lalaking nakatayo, isang matandang tagapangalaga ng lihim ng nayon. Maligayang pagdating, mga pinili ng bituin, sabi niya. Nasa inyo ang kapangyarihan na alamin ang lihim ng inyong nayon. Pero bago namin siya matanong, biglang naglaho ang liwanag at kami ay nagising sa labas ng simbahan. Walang kaalaman sa nangyari. Ang aklat ay wala na. Ngunit ang bituin sa langit ay nagniningning pa rin. Tila sinasabing ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos.
Sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, ang aming puso ay puno ng pag-asa at pananabik. Ano ang lihim na bumabalot sa aming nayon? Ano ang susunod naming hakbang? Ang bituin ay nagbigay sa amin ng pagkakataon upang simulan muli, ngunit ito rin ay nagbigay ng bagong hamon. Sa susunod na kabanata ng aming paglalakbay, kami ni Arya ay handang harapin ang anumang misteryo. Ngunit ang tanong, ano ang kapalaran na naghihintay sa amin sa ilalim ng liwanag ng bituin?